Isang napakandang usapin po ngayon, mga kaboses, mga babayan, kapapasok lamang po at ito po'y hindi pa po lumalabas sa kahit saan po ng mga balita sa mga media, mga kaboses, mga babayan. Ito pong isang nagse-circulate ngayon online na information, mga kaboses, mga babayan, na magkakaroon raw po ng malawakan pong revamp. Ano po, mga kaboses, mga babayan? Ibig sabihin po, meron na naman pong matatanggal sa gabinete ni Presidente Bongbong Marcos Jr., mga kaboses, mga babayan. At posible na isa sa mga matatanggal, malaki raw pong posibilidad, ito pong si Health Secretary Ted Herbosa at pati na rin po si Tourism Secretary Cristina Frasco, mga kaboses, mga babayan. Ewan ko lang kung totoo po ito. But bibigyan po natin ito ng reaksyon, mga kaboses, mga kababayan, dahil isa po itong napakalaking ahensya na talaga pong hawak ang isa sa mga pinaka-importanting sektor sa ating lipunan. Itong health, itong DOH, syempre, napakalaking ano po dyan, mga kaboses, mga kababayan. Dyan po tayo para bagang siya yung nagbibigay sa atin ng lakas sa pagpapatuloy, mga kaboses. Kung wala itong health sector, mga kaboses, mga babayan, paano tayong lahat? Ano po? So, itong tourism rin po, isa po sa may pinakamalaking ambag, mga kaboses, mga kababayan, sa ating GDP o Gross Domestic Product. Napakalaki po ng ambag nito at napakalakas po ng ating turismo dito sa ating bansa at napakalaking tulong pagdating po, mga kaboses, mga babayan, sa revenue ng ating national government. So nakita po natin ito sa post po ni Ramon Tulfo, mga kaboses, mga babayan. Ayon po sa kanyang post, magkakaroon ng malawakang revamp nitong buwan o sa Pebrero sa gabinete ni BBM ayon sa ulat na natanggap ko. Malaking posibilidad raw na matatanggal sina Health Secretary Ted Herbosa at Tourism Secretary Cristina Frasco ayon sa aking Tweety Bird na di naman kahabaan pero mataba sa kabilugan. So, nilagyan niya dito, attention, Rowena Guanzon. Mga kaboses, mga babayan, hindi po natin alam kung ito ba talagang information coming from Rowena Guanzon, mga kaboses, mga babayan. Sabi ni Tweety Bird, tatanggalin si Herbosa dahil di umano sa korupsyon at si Frasco naman dahil sa kakaunti ang turista na dumarating sa bansa. Nako po, di pwedeng may pagkakaila na si Herbosa ay korap ayon kay Tweety Bird dahil pinutakti siya ng mga kasong graft and corruption mula nang siya ay dumating sa Department of Health. Ayon po dito, on the other hand, hindi korupsyon ang dahilan kung bakit tatanggalin si Frasco bilang Tourism Secretary, kundi incompetence daw. Kakaunti ang dumarating na turista sa ating bansa kumpara sa Thailand at Vietnam. Halimbawa, but in fairness to Frasco, walang mga has na foreign tourista na dadalaw sa bansa dahil sa mga balita na maraming turista ang pinapatay dito, binibiktima ng masasamang loob. Pagmasdan natin ang video na ipapakita ko dito sa susunod na post tungkol sa pagbatiko sa bansa sa larangan ng turismo. Ang pagsugpo ng krimen, lalo na kapag sangkot ang mga turista, hindi trabaho ni Frasco kundi ng Philippine National Police. Mas maraming magandang tanawin ng Pilipinas kaysa ibang bansa sa Asia na dahilan sana na dagsain tayo ng mga turista. Pero sinasayang natin ang pagkakataon dahil di natin pinangangalagaan ang mga turista. Kung ako ang tatanungin kung sino ang ipapalit kina Herbosa at Frasco, sina Janet Garin sa DOH at Dick Gordon sa DOT ang i-recommenda ko. Parehong veterano sina Garin at Gordon sa DOH at DOT respectively dahil sila'y mga dating kalihim dito. Magaling ang record ng dalawa sa kanilang pwesto noon. Yan po ang post ni Mon Tulfo, mga kaboses, mga kababayan. So, kung totoo man po itong rumors na ito, mga kaboses, napakalaking issue kapag ang dahilan sa DOH sa si Ted Herbosa ay itong korupsyon.
Ito pa ho mga kaboses, mga babayan, bago pa po ito lumabas, meron pong post mga kaboses si Ramon Tulfo rin noong Enero 3 regarding po sa ito pong mga kinakaharap na criminal administrative, multiple administrative and criminal complaints raw sa Office of the Ombudsman dahil sa korupsyon ni Ted Herbosa. Unang-una, ito pong unauthorized release of psychiatric drugs. DOH employees and advocates allege that Herbosa and 5 officials authorized the release of 44.6 million pesos worth of psychiatric medication to the Rotary Club of Quezon City, an entity not licensed to dispense medicines. Mga kaboses, mga kababayan, kung totoo man po ito, ito po'y aligasyon pa lamang, sana maimbestigahan po ng ating gobyerno. Mga kaboses, mga kababayan, kasi 44.6 million worth psychiatric medication po ang pinag-uusapan dito. Unliquidated UNICEF fund, meron pa. An anonymous letter complaint asked the Ombudsman to investigate an alleged 1.29 billion pesos unliquidated cash transfer to UNICEF for vaccine and drug procurement, raising concerns about malversation and procurement law violations. Nako, ito pa, Ted Herbosa's alleged close ties with a pharmacy company. Nako po, concerned DOH personnel allege that Herbosa fraternizes with Zuellig Pharma Corporation, a health contractor involved in DOH bidding and procurement, potentially violating anti-graft laws. Nako, itong mga taong ito, mga kaboses, mga kababayan, kung totoo po ito wala pong konsensya, no? Wala po silang konsensya. Ang dami pong nagkakasakit every day, halos every day, mga kaboses, mga kababayan. Punuan po yung mga ospital. Tapos basta-basta lang, mga kaboses, mga kababayan, gagalaw ng pera diyan po sa kanilang posisyon. Abay, dapat nga po itong maimbestigahan, kasi itong garapal na si Ted Herbosa, wala namang ginawa itong doktor na ito wala naman pong ginawa diyan sa DOH, kasi hanggang ngayon naman napakalaki pa rin po ng issue. Mga kaboses, mga babae, hindi nga natin alam kung pati ba ito nakigpiesta doon sa 60 billion na kinulembat ng ating gobyerno o kinuha ng ating gobyerno doon po sa fund ng PhilHealth. Mga kaboses, mga babayan, ito pa, 98 million radio program. Grabe na programa yan ng radyo, hindi ko naman narinig. Herbosa and 2 DOH officials face complaints over using government funds for a radio program, allegedly serving as a platform for personal publicity. Nako, nagpapabida, mga kaboses, mga babayan, gamit ang 98 million pesos. Grabe na radio program yan. Tiba-tiba yung radio station. Improper reshuffling of DOH personnel, charges filed in August 2025 alleged that Herbosa abused his authority by reshuffling numerous DOH officials without a clear rationale, disrupting continuity of service. Herbosa has a bad record at the DOH, and his appointment as its head is surprising. During the Pinoy administration, Herbosa was kicked out of the DOH as undersecretary because of corruption. So, dati pa pala itong mayroong kaso. Dati pa pala itong mayroong kinakaharap, mga kabos, o may issue sa corruption itong si Ted Herbosa. Abay, magaling na pala ito sa mga mekos-mekos, mga kaboses, mga babayan. So, sa nakikita po natin ngayon, mga kaboses, nararapat lamang po itong mga taong ito, itong si Prasco rin no, pasikat rin, mga kaboses, mga babayan, kasi nilagay niya yung mukha niya imbis na i-promote yung turismo, mga kaboses, mga kababayan, imbis na i-promote yung turismo ng ating bayan, yung magandang Pilipinas, nilagay ba naman sa magazine yung mukha niya instead sa mga magagandang tanawin? Although maganda naman si Ma'am Prasco, ano po, mga kaboses, mga kababayan, pero that doesn't mean na ilalagay mo yung mukha mo doon, na trabaho mo bilang Department of Tourism nang ipagmamalaki mo ay ang ating turismo. Ewan ko kung totoo ito, mga kaboses, mga kababayan, itong revamp na sinasabi.
So kung ganito mga kaboss, mga babayan, wala na ba talagang natitirang matino dyan sa gobyerno ni Marcos Jr. mga kaboses? Comment po kayo sa baba para sa inyong mga sentimento, reaksyon hinggil po sa ating napag-usapan ngayong video na ito mga kaboses, mga babayan. God bless po sa inyong lahat. Please subscribe, hit the notification bell para notified po kayo sa lahat po natin ng mga uploads mga kaboses, at comment po kayo sa baba para po sa inyong mga opinion. Maraming salamat po sa iyong pakikinig at panonood. Ito po si Kaboses Wids at kayo po ay nagkikinig sa Standpoint Analysis.